Dagsa na rin ang mga bakasyonista galing sa norte at live mula sa North Luzon Expressway. Saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Igan, hanggang ngayon maghahating gabi ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Sa katunayan, aabot sa hanggang 200,000 mga sasakyan ang inaasahang bumalik paluwas dito sa Metro Manila sa pagtatapos ng undas. Unahin natin, Igan, itong taon-taon na lang daw na talagang sakit ng ulo ng ilang mga motorista, itong Bukawi exit ng NLEX, kung saan sa mga sandaling ito ay aabot na sa 1 kilometro ang tail end ng trapiko mula sa mismong plaza. Sa normal na araw daw ay hanggang 20 gate lang ang binubuksan papasok ng NLEX mula Bukawi, pero ngayon ay kinailangan ng 3 karagdagang lanes para maibsan kahit papaano itong siksikan sa choke point na ito. At ayon sa Tollways Management Corporation, ito na raw yung bulto ng mga motorista at pasaherong nag-long weekend at pabalik na ng Maynila sa ngayon. Sa Dao exit naman, may kaunting build-up na mga sasakyan sa gawing southbound lane. Gayon man, nananatili pa rin maluwag ang 5 lanes nito hanggang sa ngayon. At sa buong maghapon ay may hanggang 8 minor accidents na naitala ang NLEX, pero wala namang naiulat na nasaktan. Kaya payo ng pamunuan ng NLEX sa ating mga motorista, kaunting ingat lang dahil lang basa ng tubig ulan ang halos buong kahabaan ng North Luzon Expressway. Ang ating deployment ngayon is full force po. Yung ating mga EMS, naka-ready po sila just in case magkaroon ng aksidente. Naka-deploy po sila, tsaka yung mga patrol din po natin. Nagdagdag po tayo sa mga interchange. Ganun din po yung ating mga intervention vehicles, tsaka mga tow trucks. Naka-ready rin po sila kung sakali magkaroon ng problema, sir. Samantala, Igan, update naman mula sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Umaabot na sa hanggang 20 sasakyan kada lane ang volume ng trapiko roon. At ayon mismo sa Tollway Management Corporation, asahan na raw na magpapatuloy ang ganitong sitwasyon ng trapiko hanggang rush hour bukas ng umaga. Live mula rito sa Traffic Control Room ng North Luzon Expressway, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Balik Maynila na rin ang ilan sa mga nagbabakasyon sa Oriental Mindoro at sa iba pang kalapit na probinsya. At live mula sa Batangas Port, saksi si Rida Reyes. Rida? Yes, Vicky, sa mga oras na ito nga ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga sasakyang pandagat mula sa mga probinsya, bagamat pa isa-isa lang. Mula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, isa-isang nagsidatingan ang mga roro sa kaya mga pasaherong nagbabalik mula sa kanilang pagbabakasyon at paggunita ng undas sa probinsya. Kabilang dito ang mag-asawang Benny at Aiza Lora na sa Oriental Mindoro nagpalipas ng long weekend. Di bali na raw na mapuyat sa trabaho bukas. Nasulit naman daw nila ang undas, kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa probinsya. Siyempre, nakita ko rin yung mahal sa buhay. Siguro, diretso na pasok bukas. Sa tala ng Philippine Ports Authority, umabot sa 44,000 ang bilang ng mga nagsipag-uwian sa kanilang mga probinsya mula sa Batangas Port para sa undas. Masaya naman ang PPA Batangas sa naging resulta ng kanilang Oplan kaluluwa, lalo pat walang nangyaring aberya sa pantalan maging sa mga biyahe sa dagat. Vicky, ayon sa PPA, hindi na nga raw inaasahan ang pabugso o ang bulto-bultong pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Katunayan ay hindi nga raw napupuno itong mga sasakyang pandagat. Posible raw kasi ng ilan sa ating mga kababayan ay pinili na lamang na sa ibang araw na lamang bumiyahe paluwas. At live mula rito sa Batangas Port, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Matapos ang halos 10 taong pagtatago, most wanted sa Pilipinas, naaresto na. Sa Cebu, isang lokal na artista na patay umano ng tanod matapos mapagkamalang hold-upper sa shooting ng pelikula. Exhibit ng mga tunay na labi ng tao. Alamin kung bakit hindi naaagnas. Balitang hatid na nag-isang liga na katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.